Good morning mga ka-True Life. Tulog pa nga po si Bunso niyan. Matulog nga po ulit si Bunso kasi ang aga-aga niya magising. Hindi naman po siya papasok. Kasi nga po inuubo pa si Bunso. Hindi ko na nga po na videohan. Gumawa po siya ng activity niya bago po siya natulog ulit. Ilang linggo na rin po kaming hindi nakakapasok. Hanap buhay, patulog-tulog lang. Lumabas nga po ako sa terrace at may bumibili. Sa lahat nga pong bumibiling bata sa tindahan ko, siya na pinakamatagal bumili. Hintay ka ba? Kapitbahay nga po namin sila. Natatawa na lang ako kapag bibili ang batang iyan. At sobrang tagal talaga. Iisa lang ang bibilhin na mang pagpili pa ng bibilhin. Karusa. Naalala ko nga po pala bago matulog si Bunso, kinuha yung mga bariya sa lagayan ko ng pera. Alam ko andito sa jacket niya at andito nga po sa jacket niya mga bariya. What? Magwawash po ako ng face niyan pero may bumili po ulit kaya ako'y lumabas. Kaya yan po matutuloy na ang pagwawash ng face ko. Sinuklay ko muna nga po ang aking buhok at 1 linggo nang hindi nasusuklay. Wala nga po nung ako'y nagkasakit. Tamad na tamad po ako sa sarili ko. Parang may naamoy ako hindi maganda. Pero ilang beses na po ako nakapaglaba. Mula po nung nagkasakit ako. Ang hirap po kasi matambakan ng labahin. Sobra po akong napapagod. Pag sobrang dami po ng labahin. Hanapin ko nga pala yung kortinang ilalagay ko sa kwarto. Nagpalit na nga po pala ako ng kortina ulit kasi nga ni Bunso. Madalas na nga po pala ako magpapalit ng kortina namin. Ubuhin po kasi si Bunso. Hindi pa po kasi finish yung bahay namin. Sigurong mas madalas ubuhin si Bunso. Kaya mas madalas ko na lang palitan ang mga kortina ng bintana at ng pinto. Tuluyan ko na nga pong inayos ang laman ng Durabox. Halo-halo na naman kasi yung mga pang-alis namin sa mga pangbahay. Kaya ako pong hinihiwala yung mga pang-alis ng mga damit para hindi pa ulit-ulit yung pagtitiklop ko ng mga damit. Kumuha po kasi ng isang damit, hukla-huk na hanggang ilalim. Kaya po hiwala yung pang-alis sa pangbahay namin. Yan na nga po yung bagong kortinang palit sa salas namin at saka sa pinto. Ito naman na ituloy sa kwarto namin at may sakit nga si Bunso. Yan nga po yung hindi ko pa napapalitan kortina sa kwarto namin. Kaya yan po, papalitan ko na rin. Kahit madalas po ako magpalit ng kortina namin, wag lang pong magkaubo si Bunso. At hirap na hirap talaga ako pag may ubo si Bunso. At lalo na po si Bunso, hirap na hirap pag may ubo siya. At ang bilis-bilis niyang mamayat kasi kukunti lang yung kinakain niya pag may ubo siya. Tapos ang tagal-tagal pang mawala ng ubo niya. Kitang-kita kapag galing sa sakit si Bunso, sobrang payat. Ayan na nga po, natapos na po ako magpalit ng kortina. Magluluto na nga po pala ako ng aming tanghalian. Gugulay po ako ng kalabasa with malunggay. Tulog pa nga po dyan si Bunso, kaya ako'y magluluto na ng tanghalian. Luto na ako kahit maaga pa. Hirap po kasi kapag gising si Bunso. Gusto niya kasing karga ko lagi siya. Kasi nga may nararamdaman siya. Po yung gulay, kalabasa, sitaw at okra. At lalagyan ko po ng malunggay.
gulay. Igisa ko po yan. Buti na lang, lumaki si Bunso nang kumakain ng gulay. Kahit nga po, pure na malunggay. Dinamihan ko nga pala ng sabaw para maluto ng ayos at para hindi maubos ang sabaw kasi nga palalambutin pa. Gusto rin kasi ni Bunso na may sabaw. Ang lumambot na yung sitaw, inilagay ko na po yung malunggay. Kukuluan ko nga po muna ng kaunti. Dapat po malambot ang gulay kasi nga bata po ang kakain. Kinakain po lahat yan ni Bunso. Dinudurog ko po sa kanin. Wow! Mukhang luto na po siya guys. Kaya hanggang dito na lang po. Bye bye po. See you next video.